Magandang araw, Malacanang Press Corps, dito sa Vancouver, Canada. Bunga ng matatag na paninindigan at pagpupursigi ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., opisyal na naging upper middle income country ang Pilipinas matapos ang halos higit 4 na dekada na pagiging lower middle income country nito simula pa noong 1987. Binigyan diin ng Pangulo na ang pagkilala ng World Bank sa pag-angat ng antas ng ekonomiya ng Pilipinas ay patunay lamang sa epektibong pagpapatupad ng mga economic policies ng pamahalaan noong nakaraang 4 na taon. Naniniwala rin ng Pangulo na bunga nito ang pagsisikap ng pamahalaan na gawing mas kaakit-akit ang bansa sa mga lokal at dayuhang mamumuhunan. Kabilang na dito ang pagpapalakas ng papel ng pribadong sektor bilang katuwang sa pambansang kaunlaran at ang pagpapalawak ng mga kasunduan sa malayang kalakalan katulad ng isinusulong ng Pilipinas sa Canada. Dahil dito, kumpiyansa ang Pangulo na mas marami pang investors at negosyante ang papasok sa Pilipinas na magbibigay ng trabaho at kita sa bawat pamilyang Pilipino. Gayunman, binigyan diin ng Pangulo na marami pang sektor ng ekonomiya at pamahalaan ang kailangang baguhin at gawing mas moderno upang mapanatili ang paglago ng bansa. Lalo pang pinagtibay ng Pilipinas at ng Canada ang bilateral relations ng dalawang bansa sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Vancouver. Sa isinagawang joint press statement ni President Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney noong Huwebes sa Vancouver Convention Center, binigyan diin ng dalawang leader ang pag-angat sa masiglang bilateral relations ng Pilipinas at ng Canada patungong strategic partnership. Simbolo ito ng mas malalim na samahan ng dalawang bansa. Kasabay nito, inilabas din ang ilang formal framework cooperation kabilang ang Joint Declaration of Intent at Memorandum of Understanding upang mas lalo pang palakasin ang pagtutulungan sa energy and natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism at culture and arts. Nananatili ring matatag ang suporta ng Canada sa paninindigan ng Pilipinas sa soberanya ng bansa at mga karapatang pandagat lalo na sa gitna ng patuloy na hamon sa West Philippine Sea. Kaysa rin ng Canada sa pagsulong sa seguridad at kaunlaran sa karagatan, kabilang na ang pagkilala at pagsuporta sa 2016 Arbitral Award. Sa naganap na expanded bilateral meeting, muli ring binigyang halaga ni Prime Minister Carney ang pangako at suporta ng Canada sa Pilipinas bilang chairman ng ASEAN Summit ngayong taon at ang kapakanan ng Indo-Pacific region. Ang Canada ay nanatiling aktibong dialogue partner ng ASEAN. Lumagda sa iba't ibang Memorandum of Understanding o MOU at Joint Declaration of Intent ang Pilipinas at Canada bilang bunga ng produktibong pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver. Isa sa MOU na nilagdaan ay ang Tourism Cooperation sa pagitan ng Department of Tourism ng Pilipinas at ng Department of Industry ng Canada. Layunin nitong mas paigtingin pa at palalimin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa sektor ng turismo. Nilagdaan din ang MOU on Cultural Cooperation sa pagitan ng the National Commission on Culture and the Arts at ng Department of Canadian Heritage of Canada. Naglalayo naman itong pagtibayin ang bilateral cultural relations sa pagitan ng Pilipinas at Canada sa pamamagitan ng mas malawak na cultural cooperation initiatives. Isang joint declaration of intent din ang niligdaan para sa pagtutulungan sa larangan ng enerhiya at likas na yaman ng dalawang bansa. Layunin nitong itaguyod at palakasin ang kooperasyon ng Pilipinas at Canada sa larangan ng energy at natural resources na nakabase sa prinsipyo ng pagtutulungan, pagkakapantay-pantay at mutual benefit. Isa pang joint declaration of intent din ang nilagdaan sa pagitan ng Department of Migrant Workers at Citizenship and Immigration Canada na naglalayong palakasin ang mga hakbang sa larangan ng paggawa, kabilang na ang pagpapalalim ng konsultasyon
at dialogo sa pagitan ng sektor ng paggawa, sektor ng negosyo at pamahalaan. Ang Pangulo naman po at ang administrasyon na to ay ang polisiya ay managot, ang dapat na managot. Dapat nating linisin ang anumang issue ng korupsyon sa ating gobyerno, sa ating bansa. At kung kailangan na may managot at kung kailangan naman din niya madepensahan ang kanyang sarili, ay magagawa naman po ito ni Senator Marcoleta. At sa lahat po ng nagsasagwa ng mga maanumalyang proyekto, ang gobyerno po ay hindi po natutulog. Linisin po natin ang bansa sa mga issue ng korupsyon. Sinimula na po ito ng Pangulo. Kaya sana po ay magtuloy-tuloy ito kahit ang Pangulo po ay natapos na ang kanyang termino. This filing happened after protest actions by Iglesia ni Cristo and as well as their firm opposition and raising opposition to the fact that he is being charged and they're raising the possibility na ito daw po ay selective justice. What message does the government want to send the INC by filing na ito po'y tinuluyan pa rin si Senador Marcoleta? Although marami pong nagsasabi na ang nasabing INC rally ay para suportahan at kung maaari ay makita ang sitwasyon ni Senator Marcoleta. Pero bukas din po ang mata ng gobyerno sa sinusulong ng INC patungkol sa transparency and accountability. Hindi po tayo naniniwala na yun lamang ang magiging dahilan ng INC para sa nasabing rally. Kung tayo po at lahat tayo, pati po ang miyembro ng INC ay para sa transparency and accountability, ganun din po tayo, ganun din po ang pamahalaan, ganun din po ang Pangulo. Sabi nga po natin, wala pa pong rally, nagsisimula na po. At nasimula na po ng Pangulo ang magpapanagot sa mga dapat na managot. Malamang ang mga miyembro po ng INC ay makikita naman nila kung ano yung mga elemento na nailagay patungkol sa di umano'ng plunder and graft cases. Sa resolution po siguro ng Ombudsman ay makikita nila kung bakit naisampa ang mga kasong ito sa miyembro po ng INC na si Senator Rodante Marcoleta. Tama po bang tignan ito na hindi kumurap, hindi nasindak ang gobyerno sa mga protesta ng INC? Tama po, hindi naman po kailangan magpa-pressure ang gobyerno at ang mga nag-iimbestiga, pati na po ang mga korte natin sa mga pressure ng ibang mga grupo. At sa ating palagay ay hindi naman din po yun ang naisin ng INC. But still, sa mga may balak na magpa-pressure sa gobyerno para po mapaligtas ang mga tao na sinasabi natin mga sangkot sa mga anomalya. Huwag niyo na po itong ipilit. Huwag niyo na po itong gawin. Dahil muli, hindi matutulog ang gobyerno, hindi din matutulog ang mga investigating bodies, pati na po ang korte para mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi ko po nakikita sa ngayon, wala pong nakikita ang gobyerno na dahil lamang nagkaroon ng pagsasampa ng kaso ay magkakaroon muli ng surprise protest. Kapag ka po kasi ganun ang nangyari, ay parang dinidiktahan na po nila ang mga investigating bodies, dinidiktahan na rin po nila ang ehekutibo para kumilos na naaayon sa gusto nila. So, hindi po natin sa ngayon nakikita na mangyayari ito. Dahil ang mga grupo ngayon, alam natin na dapat tayong sumunod sa batas. Kung ano po ang sinasabi ng batas, kung ano sinasabi ng proseso, ay dapat lamang po natin itong hayaan na tumakbo at umandar. On another topic po, dun sa upper middle income status, yung think tank Ibon Foundation, sinabi po nila na while the government has welcomed the Philippines' elevation to upper middle income status, for millions of Filipinos, they still struggle with high prices and poverty. The designation feels disconnected from their daily reality. Sabi rin po ng Ibon Foundation, meron pa rin daw pong over 14 million families considering themselves poor. So meron po bang concern from the palace na despite this announcement of this economic milestone, may appear out of touch pa rin sa ilang mga kababayan po natin na hindi pa nila talaga ramdam yung pag-angat ng kanilang buhay? Actually, yung pag-recognize po ng World Bank
na narating na po ng Pilipinas ang upper middle income status. Ito po ay isang mahalagang pagkakataon, tawagin niya ay milestone para sa atin dahil since 1987, ngayon lang po umangat ang ating level. So dapat po nating ipagmalaki ito at ito naman po ay hindi ibig naman sabihin na ang bawat Pilipino ay nasa ganun ng level na hindi na magkakaroon ng financial challenge. Alam po natin sa ngayon na marami pa rin po mga kababayan natin ang kinakailangan ang tulong. Kinakailangan na magkaroon ng magandang trabaho. At doon po pumapasok yung intervention ng administrasyon. Pati po ang mga issue tungkol sa mga kagutuman, nagkakaroon po ng intervention ang gobyerno at nagpapatupad ng kinakailangan natin para ang mga kababayan natin ay maramdaman ang ginhawa sa buhay. So, ito pong pagiging upper middle income country, hindi po ito finish line. Hindi po ito katapusan. Marami pa pong dapat gawin ang bansa para mas umangat pa ang ekonomiya. Ang ibig lamang po kasing sabihin nito ay meron po tayong malakas na ekonomiya na maaaring makapag-inganya sa mga investors na mamuhunan sa ating bansa, na mag-create ng jobs. So ito po yung ibig sabihin nito, na tayo po ay nagsusumikap na gumanda ang ekonomiya. Mas siguro, gaganda pa to, kung walang mga obstructionists na ang purpose lamang ay manira at sirain ang Pangulo at ang administrasyon. Sana makita nila yung pagsusumikap ng administrasyon na ito upang iangat ang ekonomiya ng bansa. Yusek, last question na lang po. On July 6, the Senate Impeachment Court has summoned Vice President Sara Duterte para po sa kanyang impeachment trial. The Malacanang talaga pong dinidistance sila yung sarili nila in the proceedings. But once and for all, would it be better for the Vice President to show up and undergo this impeachment trial para masagot na po yung mga isyong ibinabato sa kanya? Muli, katulad ng sinabi mo, Tristan, hindi kasi hawak or iba ang mayroong mandato sa pagsasagawa at pagdinig dito sa impeachment trial. Ito ay ang Senado. Kung ano man ang magiging proseso dito, iginagalang po natin yan dahil yan po ay nasa kamay po ng Senado. At kung ano man po ang estratehiya ng mga lawyers, pati ng prosecution, ay nasa kanila po yan. Pero kung ang tanong mo ay ang opinion kung dapat na pumunta personal ang Vice Presidente, noon naman po niya sinabi na she wants bloodbath. At dito mapapakita ano ang kakayanan ng Vice Presidente upang sumagot sa mga katanungan or para harapin ang kanyang mga witnesses. Yung mga witnesses against her. Yung mga witnesses at mga testigo na maaaring magsabi ng mga statements na hindi papabor sa kanya. Yan naman po ay karapatan ng isang respondent, ng isang defendant, maski na ng isang akusado, na harapin personal ang kanyang mga testigo or mga testigo laban sa kanya. At kung sa lawyer din naman at pag-uusapan at alam naman nila na yung kanilang kliyente ay walang kasalanan at malinis, mas magandang maipakita to sa buong mga kababayan natin at sa buong mundo na ang Vice Presidente ay malinis. Kung yan ang gusto nila ipakita. Mas maganda po gano'n. Yusek, sa isang Facebook post, sinabi ni Mike Defensor na kung campaign donations ang batayan ng plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta, bakit hindi raw po nasisilip ang campaign donations sa kampanya ni Pangulong Marcos Jr.? Partikular ang mga donor na kalaunan ay naitalaga po sa gobyerno at tinawag rin po niya itong selective justice. Ano po ang masasabi rito ng palasyo? Ang problema kasi kay Mike Defensor, mas gusto niya pang idiin ang kwento laban kay Senator Rodante Marcoleta. Unang-una po, naisip po ba niya na at the time na tumakbo ang Pangulong Marcos Jr., siya ay pribado, private citizen. Iba naman po ang sitwasyon ni Senator Rodante Marcoleta. At that time, siya ay congressman. At inamin niya sa kanyang programa
na ayaw ipaalam ang identity ng mga donor. Sabi nga niya ay marami sila. Kaya nga iniisip ko yung 3 ba, ayun na ba yung marami? O baka meron pa, more than 3. At sinabi niya ay ibibigay namin sa ito at ito ay gawin mo na lang utang na loob. So magkaiba po ang sitwasyon at estado ng Pangulo at the time na tumakbo siya, si ay pribado, at at the time Congressman Marcoleta ay isang congressman. Pangalawa, si Senator Dante or Rodante Marcoleta, hindi po niya dineclare ang sinasabing pondo. Ang 75 million pesos ay hindi po nakita sa SALN at hindi rin po nakita sa SOSE. Taliwas sa pagkukumpara ni Mike Defensor dahil ang Pangulo, kompleto ang pag-report sa SOSE. Kung hindi ito uminit at hindi ito na-issue, yung 75 million ay hindi nyo makikita kung saang record. At pakitanong na rin po kay Mike Defensor, kung binayaran nga ba niya yung donor's tax, ang sabi niya ay oo, kailan niya ito binayaran? Binayaran ba niya to matapos na uminit na lang yung issue at nabanggit ang patungkol dito sa 75 million pesos? So, yun po ang malaking pagkakaiba. Kaya huwag niyo pong ikumpara dahil ibang-iba po ang nangyari at ginawa ni Senator Marcoleta sa pondong 75 million pesos. Tanong mula kay Rowena Papasin, Billionaire News. Good morning, Yusek. Follow-up question lang po kay Marcoleta kasi ang fears yata or concerns ng Iglesia ni Cristo is that hindi magiging impartial yung courts dun sa kaso ni Marcoleta. Ano pong sinasabi nila na Malacanang may be able to influence kung ano yung magiging desisyon ng korte? Ano pong masasabi niyo dito? Ipagpaumanhin, pero hindi ko pa po siya nadinig. Meron po bang ganong statement? Na magiging impartial ang korte dahil uutusan ng Malacanang? So ito po, niraise po nila mismo ito. Unang-una po, may separation of powers. Kung malakas po ang ebidensya ni Senator Marcoleta, kaya niya po itong panindigan. Walang pag-iimpluwensya, walang pambabraso, walang pang-pressure ang gagawin ng ehekutibo. Dahil ang ehekutibo at ang Pangulo ay ginagalang po ang desisyon ng korte. Huwag po nating bigyan agad na mali siya kung ano ang magiging desisyon ng korte. Dahil wala pa po sa puntong yun. Nandun pa lang po sa pag-submit or rather pag-file ng case sa Sandigan Bayan. So hindi po maganda na bigyan natin ng dungis ang ating mga korte, ang ating justice system. And one other question po, Yusek. Ano po ang reaction ng Malacanang na nung pumunta kayo, lumipad kayo, going to Vancouver, ay protesta yung iniwan nyo? Pagdating dito, may mga protesta pa rin. Ang Pangulo naman po, siguro lahat naman ng bansa at lahat naman ng mga leaders ay sanay sa protesta. Ang tanong na lang natin, yung kanila bang sinisigaw ay may katotohanan? Ang kanila bang sinisigaw ay mayroong basihan? Kung ang kanila bang isinisigaw ay talagang paninira lamang at walang ibang dahilan kung hindi ibaba ang bansang Pilipinas sa mata ng ibang bansa. Hindi ba dapat minamahal natin ang sarili nating bansa? Hindi sa pamamagitan ng pagprotesta na walang basihan. Huwag nilang sirain ang sarili natin, bansa. Nadig natin kung ano sinisigaw nila kahapon. Kung meron po silang ebidensya, lahat ng sumisigaw dyan, lahat na nagpo-protesta, kung lahat kayo po ay may ebidensya, kayo po ay malayang pumunta sa Ombudsman, sa DOJ, magsampa na kayo ng kaso. Kaya sa ating palagay, although may freedom of expression,
lahat ng kanilang sinasabi sa ngayon ay walang basihan, kundi puro ingay lamang. Okay, sunod tanong mula kay Rods Cultura. Yusek Claire, tungkol po dito sa isang open letter for the President ng isang kababayan natin dito sa Vancouver, mula kay Eri Maestro, nananawagan po siya kay President Bongbong Marcos na kung pwede po ay mabigyan ng executive clemency si Mary Jane Veloso. Can we have a statement po sa inyo? Sa ngayon ay wala ako mga ibibigay at hindi pa natin ito napapaabot sa Pangulo. Pero makakarating po ito. Makakarating po ito. Sa pangpahabol na tanong mula kay Tristan Nadal, Newswatch Plus. Yusek, not sure if nabasa nyo na po itong balita, but the Sandigan Bayan Archives graph case against fugitive Zaldico. Ang sabi po ng Sandigan Bayan, because he has remained at large for more than 6 months after the arrest warrant was issued. While the IBP says it's procedural, ginagawa naman po talaga yun ng court. Pero po, meron bang parang, kasi baka ang maging perception is ang tagal hindi pa rin nahuhuli ni Zaldico. So is this a wake-up call para din po sa mga authority to pursue Zaldico intensely? Hindi naman po pinapabayaan ang obligasyon na hanapin si Zaldico. Dahil sabi nga po nila, napakahalagang testigo ni Zaldico at mahalaga rin po siyang tao para sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Tandaan po natin, siya po mismo ay may kaso at siya ay may pending warrant of arrest. Totoo po na procedural ito. Kasi parang nakita ko, nabalitaan ko na dinismiss na daw yung kaso ni Zaldico. Hindi po yan totoo. Pag sinabi po nating archive, ito ay hindi lamang po ilalagay sa mga active cases na ini-schedule for hearing. So ilalagay mo muna po ito sa status na naka-archive. At kapag ka po nahuli na si Zaldico, bubuhayin po. Ilalabas pong muli ang kaso para maging active. Pero hindi po umaandar. Tandaan po natin, pag ang kaso po ay naka-archive, yung period, hindi po ito umaandar, nahinto siya. So kahit matagal siyang hindi nakabalik ng Pilipinas at kapag ka po siya ay nahuli, aandar at aandar po yung kaso. Meron tanong mula sa Malacanang Press Corps, balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. Dito sa Vancouver, Canada, bida ang saya. Sa gitna ng sunod-sunod na meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney, nagtapos ang araw ng dalawang leader sa isang pamilyar na destinasyon para sa mga Pilipino, ang Jollibee sa Vancouver, Canada. Dito ibinida ng Pangulo kay Prime Minister Carney ang ilang Filipino food at ang sikat na Chicken Joy ng Jollibee. Nakasalamuha rin ng Pangulo at ng Prime Minister ang mga Pinoy crew ng fast food chain, kasama na ang mascot ng Jollibee. Nakipag-selfie at nag-dine-in ang dalawang leader kasama ang ibang customers na kumakain doon. Nagsilbing instrumento rin ang Pinoy fast food chain sa mas matatag na samahan ng Pilipinas at ng Canada. Isa lamang ito sa mga hakbang na ginagawa ng Pangulo upang iangat ang Pilipinas sa iba't ibang larangan sa iba't ibang bansa. Ngayong araw, susunod din ang business meetings ng Pangulo kasama ang maraming investors ng Canada upang maghikayat na mamuhunan sa bansa at magbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Mamayang gabi ay nakatakda ring bisitahin ng Pangulo ang Filipino community dito. At bago tayo magtapos, muling nakapagtala ng matatag na pagtaas ng koleksyon ng kita ang Bureau of Customs sa pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno para sa buwan ng Hunyo ngayong taon. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulo sa BOC na ipagpatuloy ang mahusay na pangongolekta ng kita upang matustusan ang mahalagang programa at proyektong nagbibigay benepisyo sa taumbayan. Base sa datos ng ahensya, umabot sa 86.073 billion pesos ang kanilang nalikom noong nakaraang buwan. Lagpas ito ng 2.853 billion pesos sa itinakdang buwan ng target.
Sa kabuuan, umabot sa 491.748 billion pesos ang nakolekta ng ahensya mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Mas mataas din ito ng 11.478 billion pesos sa target at 7.2% na mas malaki kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ang tagumpay na ito ay patunay lamang sa sama-samang pagsisikap ng 17 collection districts ng BOC. Pinag-igting na sa pagpapatupad ng batas at patuloy na modernisasyon ng mga sistema at proseso ng ahensya. Sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. nananatiling nakatuon ang BOC sa pagpapalakas ng pangongolekta ng kita bilang suporta sa mga programa ng pamahalaan at sa layuning makamit ang 1 trillion pesos na target collection sa 2026. At lagi natin tandaan, ang bagong Pilipino ay may pagmamalaki sa kanyang lahi at buong puso nagmamahal sa bagong Pilipinas. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw, Vancouver. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.